Ito ay mangkok ng sopas o posibleng sopas na noong ika-18 at ika-19 na siglo ay tinawag na pocket soup, portable soup o veal glue. Ito ang paboritong paraan ng pagdadala ng sopas sa mga ekspedisyon sa lupa at barko ng British Navy. Sa kasamaang palad, hindi na matukoy ang eksaktong pinagmulan ng pocket o portable soup na naging paona sa bouillon cube. Isa sa unang nabanggit nito ay kay Sir Hugh Platt na noong huling bahagi ng ika-16 na siglo ay sumulat na maaaring gawin ito mula sa paa at binti ng baka na pinakuluan hanggang tumigas. Matapos halos isang siglo, tinawag ito ng Pranses na diksyonaryo na tablet at inilarawan bilang sabaw na pwedeng dalhin sa bulsa. Ang pinakaunang recipe na nakita ko ay mula 1674 sa aklat ng mga recipe ni Ginang Anne Blenco. Hindi niya ito tinawag na pocket soup o portable soup, pero nagbigay siya ng gabay para gumawa ng veal glue. Kumuha ng binti ng guya, alisin ang taba, pakuluan para gawing napakakonsentradong sabaw, at salain gamit ang pinong salaan para luminaw. Kapag nagawa na ito, ilagay ang sabaw sa isang malapad at mababaw na kaserola na kayang hawakan ang lahat ng sabaw at ilagay ito sa mataas na chafing dish na may uling. Haluin ito ng tuloy-tuloy upang hindi ito masunog o kumulo habang nasa apoy na aabutin ng mga 7 oras. Pagkatapos, hayaang lumamig ito ng husto. Pag malamig na, maaari mo na itong tanggalin at balutin sa flanela at pagkatapos ay sa papel at tatagal ito ng maraming taon. Mayroon pang ibang mga tagubilin. Sa totoo lang, mahabang recipe na ito, pero yun ang buod. Ngayon, simple lang ang recipe, pero matagal gawin at dapat bantayan ng maigi. Sabi ni Ginang Blenco na gumamit ng binti ng guya, pero hindi mo naman kailangan yon dahil karamihan ng recipe noong panahong iyon ay pumapayag sa anumang uri ng karne ng baka, yun ang gagamitin ko. Partikular, 15 libra o 7 kilo ng baka, shank na may buto. At ang buto na yon ang talagang mahalaga. Kahit maraming lasa ang galing sa karne, ang kailangan talaga natin ay collagen mula sa buto. At ang mga litid at himaymay at lahat ng nag-uugnay ng karne sa buto. Pinili ko ang 15 libra ng baka dahil yun lang ang kasya sa pinakamalaking kaldero ko. Kung mas malaki ang kaldero mo, pwede kang magdagdag pa. Kung maliit ang kaldero mo, bawasan ang ilalagay. Simulan sa pinakamalaking kaldero, ilagay ang karne, takpan ng tubig at painitin sa mataas na apoy. At bago pa kumulo ang tubig, may lalabas na bula sa ibabaw at gusto mong alisin ang mas marami nito hanggat maaari. Pagkatapos mong tanggalin ito, may lalabas pa ulit, kaya gusto mo pang alisin ng iba pa. Tinatawag itong scamming, hanggang sa halos lahat ay matanggal mo. Pagkatapos, kapag kumulo na ang tubig, hinaan mo ito sa katamtamang init para kumulo lang ng dahan-dahan at takpan ng kaldero pero may kaunting siwang para makalabas ang singaw. At pagkatapos, maghintay ka na lang. Maghintay ka ng matagal mga 8 hanggang 12 oras. Hanggat maaari, huwag ka nang magdagdag ng tubig. Pero kung masyadong kumunti, pwede kang magdagdag ng kaunti. Habang kumukulo, unti-unting lulubog ang karne at liliit ang espasyong kinakain nito sa kaldero. Pwede mo ring haluin para mapabilis ito. Ang gusto mong mangyari ay pakuluan ng karne hanggang sa hindi mo na halos makilala na karne pa ito. May magagandang paglalarawan sa mga lumang recipe kung ano ang hanap mo. Tulad ng sabi ni Hannah Glass, pakuluan hanggang mawalan ng silbi ang karne. Sabi ni William Gelleroy, pakuluan hanggang mawala ang bisangang karne. Si William Burt naman, pakuluan daw hanggang maging basahan at mawala ang lahat ng kabutihan ng karne. Pakuluan ang karne hanggang maging parang basahan. Ngayon, tingnan natin ang pinakuluang karne. Pagkalipas ng 8 hanggang 12 oras, dapat lutong-luto na ito hanggang halos di na makilala na siya nating nais. Pagkatapos, alisin ang nadurog na protina, buto at ibang pirasong nahulog sa ilalim. May magandang palayok ako sa loob ng isa pa, kaya mas madali. Pero pwede ring isa-isang kunin ang mga piraso. At pagkatapos, ang matitira sa'yo ay isang sabaw na amoy karne. Parang sobrang concentrated na sabaw ng baka. Sa ilang lumang recipe, dinadagdagan pa nila ng ibang sangkap para mas sumarap ang sabaw na ito. Tulad noong 1747 iminungkahi ni Hannah Glass na gumamit ng 12 anchovies, 1 onsa ng mace, 1 kapat na onsa ng cloves at 1 onsa ng buong paminta, itim at puti na magkasama, 6 na malalaking sibuyas, kaunting thyme, sweet marjoram, winter savory at ang tuyot at matigas na pinakabalat ng isang murang tinapay.
Habang maraming lasa ang nadadagdag, nakakandado ang mga ito sa sabaw at sa portable soup kaya lalo pang paikliin o papalaputin. Kaya maraming mga resipe nung panahon na yon ang nagsasabing, huwag gawin ito dahil kung gusto mo ng sopas na walang lasa ng anchovy, malas ka na. Kaya susundin ko sila at sasabihin na baka ang pinakamainam gamitin. Habang gusto mo lahat ng lasa ng baka, ayaw mo ng anumang taba dahil pwedeng pumanghi ito, kaya hindi tatagal ng taon-taon ang portable soup na ito na siyang layunin. Kaya gusto mong palamigin ito ng lubusan. Pwede mo rin itong ilagay sa ref para tumigas ang taba at lumutang sa ibabaw, kaya madali mo itong tanggalin. Tapos, sinasabi sa original na recipe na salain ng sabaw gamit ang pinong salaan at marami sa mga recipe ay nagsasabi ring gumamit ng tela kaya yon ang ginawa ko. Kumuha ko ng sabaw gamit ang sandok at sinala sa cheesecloth para walang matirang laman o taba. Ngayon, ang susunod na bahagi ay dapat mong paghandaan dahil tatagal ito ng buong araw. At gusto mong siguraduhin na hindi mo ito masusunog dahil kapag nasunog mo ang sabaw kahit kaunti, sira na lahat. Kailangan mong magsimula muli gamit ang bagong 15 libra ng baka. Kaya ang gusto mong gawin ay pakuluan ng sabaw hanggang sa matira na lang ang collagen. Noong araw, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglalagay nito sa tabi o sa ibabaw ng kalan na walang apoy sa ilalim nito noon. Pero ang mga modernong kalan ay nahihirapang manatili sa mababang temperatura ng matagal na panahon. Kaya iminumungkahi kong ilagay ito sa isang crockpot at itakda ito sa pinakamababang setting na posible para lang umuusok ito pero hindi kumukulo. Sa kabuuan, inabot ako ng mga 14 na oras para mapababa ito sa kinakailangan ko. Pero pagdating ng ika-4 na oras, ay naramdaman ko na talagang gumagana na ito. Nang sinabi kong naramdaman ko, literal na nagbago ang lapot nito. Pag hinalo mo ito ng kutsara, magkakaroon ng malapot na gel sa dulo. Yan ang gusto natin. Sa huli, puro malapot na gel na lang ang laman ng palayok. Yan ang tinatawag na veal glue. Pero dahil inaabot talaga ng buong araw yan, minsan higit pa, naisip ko na may sapat akong oras para ikwento sa inyo ng kaunti ang kasaysayan ng pocket soup. Bagamat hindi natin alam kung sino ang unang gumawa ng pocket o portable soup, alam natin kung kailan ito talaga naging popular. At yon ay sa simula ng ika-18 siglo. Dahil doon mo na ito makikita sa maraming cookbook na para sa paggawa nito sa bahay. Karaniwan, gagawa ka ng isang batch bago ka maglakbay ng malayo. At mukhang naging karaniwan na ito dahil isa ito sa ilang putahe na talagang binanggit sa isang maagang patalastas para sa The Art of Cookery Made Plain and Easy noong 1747. Ang aklat na ito ay para turuan ang mga bata at walang alam, hindi para sa mga profesional na kusinero. Nagsisimula ito sa iba't ibang inihaw at nilaga. Gayun din kung paano gumawa ng pinong packet o portable na sopas para sa paglalakbay na kapag meron nito ang mga Gino, lagi silang may veal broth, malalakas na sopas o sarsa para sa anumang putahe at pwedeng dalhin kahit sa Indies at pabalik pa. Mapapansin mong sinasabi rito na hindi ito para sa mga profesional na kusinero, kundi para sa mga bata at walang alam tulad ko. Siguro para sa mga nasa gitnang edad at walang alam. Paglipas ng ilang taon, saklaw na ito ng mga bihasa o profesional na kusinero. Sinimula nito ng tagapamahala ng tavern sa London na si Elizabeth Dubois at in-advertise niyang kapaki-pakinabang ito sa biyahe o sa dagat at hindi nakakaabalang nguyain habang nangangaso. Kaya oo, sabi niya, parang nguyain sa pangangaso. Pwede kang gumawa ng sopas o sabaw dito sa pamamagitan ng pagtunaw sa mainit na tubig parang bouillon cube. Pero pwede mo rin itong ilagay lang sa bibig mo at parang hayaan mo lang itong matunaw siguro. Hindi masyadong nakakatakam pakinggan. Pero mukhang kailangan ko pa ring subukan sa dulo ng episode. Ang pangalawang sinabi niya ay para raw ito sa Navy. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya nakakuha ng kontrata mula sa Navy noong 1756 para gumawa ng malaking dami ng kanyang portable soup na siyang tawag dito ng Royal Navy. Isa sa pinakamalaking taga-suporta nito ay si Kapitan James Cook na nagmapa ng malaking bahagi ng New Zealand, Australia at mga isla ng Pasipiko at siyang unang Europeo na bumisita sa Hawaii. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1779, binugbog siya hanggang mamatay ng mga taga-isla. 11 taon bago yon, noong 1768, naglayag siya sakay ng Endeavour.
Kasama niya ang sariwang pagkain gaya ng baboy, manok at labing. 8 buwang supply ng nakaimbak na pagkain tulad ng hardtack, asinang baboy at portable soup. Dinala nila ang portable soup para makaiwas sa scurvy. Sauerkraut, mustasa, suka, trigo, pinatinding katas ng orange at lemon, sulop, portable soup, asukal, molasses, gulay. Napakalaking tulong ng mga ito sa mga tao para maprotektahan sila mula sa scurvy, kaya halos hindi na nila kinailangan gamitin ang malt. Hindi talaga nakakaiwas sa scurvy ang malt at karamihan ng pagkaing iyon. Sauerkraut, katas ng orange at lemon ale ang talagang nakakatulong. Pero hindi alam ni Cook yun, kaya talagang pinilit niyang uminom ang mga tao. Itong portable soup na madalas ihain bilang almusal, kadalasang hinahalo sa oatmeal at paminsan-minsan sinasamahan ng kinsay. Sabado, Oktubre 28, 1769. Dahil maglalayag ako bukas ng umaga, inatasan ko ang ilang tao na mamitas ng kinsay na dadalhin sa dagat. Maraming kinsay dito at ipinapaluto ko ito kasama ng portable soup at oatmeal tuwing umaga para sa almusal ng mga tao. Balakong ipagpatuloy ito hanggat may natitira pa o may makukuha pa dahil naniniwala akong healthy ito at panlaban sa scurvy. Sa Inglaterra, pangunahing pagkain ito ng mga mandaragat. Sa Amerika, naging pangunahing baon ng mga naglalakbay papasok sa kontinente. Binili ito ng maramihan para sa isa sa pinakatanyag na paglalakbay na nagtungo sa kanluran. Noong 1803 isinulat ni Meriwether Lewis, "Ginoo, ang aking pagpunta sa Philadelphia ay para makuha ang mga kailangan para sa aking ekspedisyon sa kanluraning lupain." Sa tingin ko, ang portable soup ay mahalaga sa paghahandang ito. Kaya humiling ako na sana makakuha kayo ng 200 libra nito para sa akin. Ang iyong kaibigan at masunuring lingkod, Meriwether Lewis. Simula ngayon, ganyan ko natatapusin ang mga email ko. Ang iyong kaibigan at masunuring lingkod, Max Miller. Kagalang-galang pakinggan. Sinabi ni Meriwether Lewis na handa siyang magbayad ng $1 bawat libra ng portable soup. Ngunit kung makukuha lahat ng 200 libra, magbabayad siya ng hanggang $250. Sa malas para kay Meriwether, hindi nila nakuha ang 200 libra. Naging 173 libra lang ang nakuha nila. At umabot ito sa halagang $289 at 50 sentim o $1.50 kada libra. Itinago ni na Lewis at Clark ito sa 32 lata at dinala sa kanilang paglalakbay sa kanluran. Ang totoo, kahit na portable soup ay maaring maging kapaki-pakinabang, hindi naman talaga ito ang pinakamasarap na paraan para kumain ng sopas sa tingin ko. Kaya naman, ginagamit lang nila ito kapag talagang wala na silang ibang makain at talagang marami silang kailangang kainin. Sabi ni William Clark sa journal niya, marami kaming kinakain. Kailangan ng 4 na usa o isang elk, isang usa o isang kalabaw para masustento kami ng 24 na oras. Ngayon, hindi lang sina Lewis at Clark ang kumakain ng mga pagkain ito dahil may kasama silang grupo. Siyempre, nandun din si Sacagawea, kasamang 30 hanggang 40 pang tao depende sa kanilang lokasyon. Ngayon, madalas silang may pagkain habang naglalakbay sa kapatagan. Maari silang manghuli, maari silang mamitas, pero mga 18 buwan na sa kanilang paglalakbay, tumatawid sila sa Bitterroot Mountains na ngayon ay bahagi ng Idaho at Montana at wala silang makuhang pagkain. Panahon ng gamitin ang portable soup. Nagpamigay si Kapitan Lewis ng dalang portable soup para sa oras ng pangangailangan. May ilang lalaki na hindi nagustuhan ang sopas, kaya nagpasya silang pumatay at mag-ihaw ng batang kabayo na sa tingin ko ay masarap kainin. Pero di nagtagal ang batang kabayo dahil marami ang kumain, kaya kinabukasan bumalik sila sa portable soup. At sa loob ng susunod na 11 araw hanggang sa makalabas sila ng bundok, yon ang naging pangunahing pagkain nila. Kaya nga nagsimula sila na may 32 lata at sa huli ay sinabi nilang kakaunti na lang ang natira. Parang Pringles, pag nasimulan mo, di mo na mapigilan. Ngayon, 10 taon matapos ang ekspedisyon, ang portable soup ay nakaranas ng dagok na naging dahilan ng pagkawala ng saysay nito. Kita mo, matapos ang 60 taon ng pagiging sapilitang rasyon ng British Navy, naglatala si Sir Gilbert Blane ng akdang Statements of the Comparative Health of the British Navy noong 1815. Tinipon nito ang ebidensya mula sa dekadang ekspedisyon ng hukbong dagat upang matukoy kung ano ang may epekto at walang epekto sa scurvy at napagpasyahan niyang walang epekto ang portable soup. Sinabi niyang ang katas ng dalandan, limon at dayap lang ang may malaking epekto laban sa scurvy. At pagkatapos nito, yun na ang naging pangunahing pagkain ng hukbong dagat
at halos tuluyang nawala ang portable soup. Pero nanatili pa rin itong bahagi ng pagkain ng mga naglalakbay sa lupa dahil noong 1857 iminungkahi ni Eliza Leslie. Kung mayroon tayong mga kaibigang maglalakbay patungong Pacific sa lupa, maaring maging napakakapakipakinabang na regalo sa kanila ang isang kahon ng portable soup. Pero kahit noon, nawawala na ang kasikatan ng portable soup dahil sa pagdami ng mga delatang pagkain. Ngayon, malino na mas mahirap dali ng delatang pagkain dahil mas mabigat at malaki, pero mas masarap ang lasa. Sa panahong ito, may mas masarap at mas madaling makuhang alternatibo sa portable soup. Lumabas ito sa anyo ng Liebig's Extract of Meat dahil ang Alemanong kimikong organiko na si Baron Justus von Liebig ay napahusay ang paggawa ng beef extract na parang beef syrup. Ang kanyang kumpanya, Tasamak Oxo, ay nagpakilala ng bouillon cube na sa maraming paraan ay huling hirit ng portable soup. Pagsapit na ika-20 siglo, halos wala ng mga recipe para sa portable soup sa mga cookbook, isa na lang itong alaala ng nakaraan. At bago pa ako maging isang alaala ng nakaraan, sa tingin ko ay dapat kong subukan ang recipe na ito mula 1,674 para sa portable soup, pocket soup o veal glue. Maliban na lang na hindi pa talaga ito handa dahil matapos ang 14 na oras ng pagpapakulo, halos 3 kapat na pulgada lang ng katas ng karne ang natira sa slow cooker. Karamihan dito ay collagen. Dito, kailangan muna itong palamigin para tumigas at maging parang goma na piraso ng pinatingding katas ng karne. Ngayon dito, sinasabi sa orihinal na recipe na gusto mong patuyuin ito sa isang piraso ng tela sa pamamagitan ng pagbaligtad dito araw-araw hanggang sa matuyo ito. Pero ayon sa recipe ni William Byrd mula ilang dekada pagkatapos, dapat mo raw itong hiwain sa maliliit na piraso, ilatag ng paisa-isa sa malamig para mas mabilis matuyo. Kaya yon ang ginawa ko. Hinati-hati ko ito sa maliliit na piraso at inilatag sa isang piraso ng tela. Tapos tinutukan ko ito ng bentilador. Kailangan ko ring palibutan ito ng maliliit na bote dahil sobrang interesado ang pusa kaya gumawa ako ng harang. Umabot ng 5 araw ang pagpapatuyo. Heto na tayo. Veal glue, portable soup o pocket soup noong ika-17 hanggang ika-19 na siglo. Ngayon, may iba't ibang paraan para ma-enjoy ang pocket soup o veal glue. Isa sa mga paraan ay gamitin ito bilang base ng isang sarsa o mas komplikadong nilagang ulam. Pero marahil ang pinakakaraniwan ay tunawin lang ito sa mainit na tubig at inumin bilang sabaw. Kaya yon ang gagawin ko. Nilagay ko lang ito sa kumukulong tubig at hinayaang maluto ng mga 30 segundo. Tapos ibinuhos ko sa baso para mainom ko bilang sabaw. Medyo malinaw naman, medyo malabo lang ng kaunti, pero sa tingin ko ayos ang ginawa ko. Amoy sabaw ng baka, kaya tikman natin. Lasang sabaw ng baka. Ibig kong sabihin, lasang-lasa mo talaga kung ano ang inaasahan mong lasa nito. Hindi naman masama. Hindi na ito malagkit ngayong tapos na. Napansin ko na magkakaiba ang dami ng tubig na inirerekomenda ng bawat recipe para muling buhayin ito. Isa ang nagsabi na kailangan daw ay 1 onsa na parang 6 nito sa 1 tasa o kalahating pinta ng tubig. Pero ang orihinal na recipe na ginagamit ko mula 1,674 ay nagsasabing 1 piraso na kasing laki ng nutmeg ay makakagawa ng kalahating pinta ng sabaw. Ang buong binti ng guya, maliban kung sobrang laki, ay hindi makakagawa ng pandikit na mas malaki sa palad. Ginagawang sabaw ito sa pagbuhos ng mainit na tubig. Nakakabaliw isipin na ang buong binti ng guya ay mapapalit sa pandikit na kasing laki lang ng palad. Nakakuha ako ng ganong laki, medyo mas malaki lang. Kaya hindi ko alam, pero alam mo, sinabi niya na parang 1 pirasong kasing laki ng nutmeg, kaya iniisip ko na parang 1 maliit na parisukat. Kaya yon ang ginamit ko. Ngayon, may isa pang paraan para kainin ito, at yon ay hayaan mo lang itong matunaw sa iyong bibig. Hindi ko alam kung gagana ito, pero susubukan ko at titingnan kung may matunaw man lang na parte nito sa bibig ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang kagatin ito. Hindi naman siya sobrang tigas, pero matigas talaga. Para siyang caramel na pinabayaan mo lang sa labas ng 1 taon. Hindi ngipin ko yung nababasag. Nilagay ko ang kahuangom.
Oh, sobrang lasang baka. Sobrang lasang baka. Gumagana naman ito. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ay, lasang-lasang baka dito. Ang sarap, parang sobrang concentrated ng lasa. Umepekto na ang kadiri nito. Pinapakita ko pa sa iyo yung inunguya kong pagkain. Umepekto na siya at gagana talaga kung itutuloy ko pa. Pero yung nangyayari sa loob ng bibig ko ay hindi na magbabago kahit muyin ko pa ng muyin. Pareho lang din ang mangyayari kaya hindi ko na itutuloy kasi wala namang saysay. Hindi ganito ang tamang paraan ng pagkain ito. Ganito dapat ito kainin. Huwag mo lang nguyain. Pwede naman. Sabi nila, pwede mo naman gawin. Maganda raw gawin to habang nangangaso, siguro. Hindi naman ako nangangaso kaya hindi ko nagagawin to. Sigurado akong aabutin ako ng 10 minuto, ayaw mo ring panuurin at ayaw ko ring gawin. Ang gagawin ko na lang ay itatabi ko lahat ng natirang portable soup na ginawa ko at sinasabing tatagal daw ito ng matagal kahit sa isang biyahe papuntang Indies at pabalik. Kaya itatabi ko ito at siguro pagkalipas ng 1 taon, susubukan ko ulit. Siguro gagawa ako ng bersyon na iminungkahi ni Kapitan Cook na ihalo ito sa oatmeal na may konting kinsay. May ibang bersyon na hinahaluan ito ng gisantes, giniling na gisantes o parang lugaw mula gisantes. Magkita tayo dito matapos ang 1 taon para makita ninyong kainin ko ang portable soup. Kita rin tayo dito pagkalipas ng 1 linggo dahil gumagawa ako ng video kada linggo. Pero para sa mas maraming portable soup, kailangan pang maghintay ng mga 1 taon. At hanggang sa muli, magkikita tayo sa susunod na episode ng Tasting History.